So, to start, Doc, ano po ba itong ating unang impression ng naisabatas po itong tama 1997 po, Doc Len? Well, ito, yan ang first na lumabas na batas. Panahon pa nga yata ni ah, Secretary, ano ba yun? Yung Flavier yata yan eh. Mm. Siya ang nag-start nito mga ito eh. Kasi ito yung traditional medicine laws. Ang target ng ating gobyerno ay i-develop, i-promote at Mm. palaguin ang yung mga traditional medicine products and practices eh. Mm. Yung magandang practices eh. Ang naging problema over the years is maraming controversies dyan eh versus yung traditional medicine at saka yung modern medicine. Alam mo mga Yes. doctors, kami mga modern doctors eh tinuruan kami according to the textbook eh. So yan ang Mm. alam namin. Eh ang mga ninuno natin, yung tinatawag natin traditional medical practitioners, hindi naman mga doktor yan eh. Mm. Yan yung tinatawag natin dating yung may mga hilot, may mga masahista, Mm. may mga manananggal, may mga albularyo, may Mhm. spiritista. Mm. So halo-halo yung traditional medicine. So may benefits, may advantages, at saka may mga disadvantages. So Mm. pag-usapan natin lahat yan. Alright po, Doc. Sige po, Doc Len, since na-mention na nga po itong advantages and disadvantages, mabanggit nyo naman po sa amin, Doc, kung ano po ba itong magandang mga bagay na nakukuha po natin or yung mga benefits nito pong mga traditional or yung mga alternative medicine po, Doc. Well, ang primary advantage ng traditional medicine is yung koste. Okay? Mm. Yung traditional medicine involves yung mga ginagamit ng mga traditional practitioners na halaman. Okay? Mm. Example, halaman. Mm. So yung mga halaman na sa paligid natin, na marami naman yun, ginagamit yan ng mga, anong tawag natin, albularyo. Mhm. So instead of yung pasyente na may discomfort, may sakit, may pain, na malayo naman sa modern doctor, malayo sa mga clinic, malayo sa hospital, nandun sa liblib, marami ng mga albularyo dyan na marunong naman. Gumagamit sila ng mga mabisang halaman na nakakagamot naman din. Yung Mm. mga matinding pain na hindi naman, wala namang access sa mga matinding pain relievers. Mhm. Pero kung magtiyaga na naman ang pasyente doon sa yung mga effective na mga dahon, unti-unti naman nare-relieve ang pain. So, ang cost is very small, minimal kasi nandiyan na naman sa tabi at Mhm. wala naman proseso. Wala naman doktor na maningil. Mhm. Eh yung albularyo, karamihan naman, donation lang eh. Oh. Mhm. So, cost ang isang malaking advantage. Okay po. Ayan po 'no, siyempre, lagi po nating naririnig na doctor knows best, sabi po nga po nila 'no. Pero ano po ba itong mga negative na epekto naman nito kapag, masyado na pong na-expose itong isang patient or lagi na po silang nagde-depend sa mga alternative or ito pong mga traditional medicine, Doc Len? Well, ang nakikita ko, dalawang main disadvantages ng traditional, Mhm. okay? Kasi may tendency ang yung walang access sa mga modern medicine, may tendency na mag-rely on the efficacy of yung mga herbal for immediate action eh. Okay? Hmm. So meron mga sakit na kailangan talaga ng immediate action ng mga modern medicine. Okay? Kasi kung hindi mabigyan ng immediate medicine, yung fast acting, pwedeng mamatay ang pasyente Hmm. in waiting eh. So yan ang isang disadvantage ng herbal medicine. Very delayed at prolonged ang desired effect. Okay? Mhm. So, isa pang advantage ng yung merong mga traditional medicine, ang paniwala naman nila is yung discomfort, yung pain, or yung sickness is caused by yung hindi natin nakikita.